Ngayon po sunod-sunod ang mga lindol, napapanahon din daw na suriin ang mga istruktura sa Metro Manila para malaman kung kakayanin nito sakaling tumama ang The Big One o malakas na lindol dulot ng paggalaw ng West Valley Fault. Nakatutok, si Nico Wahe. Mga simbahan, bahay, gusali at tulay ang ilan sa mga pangunahing nawasak sa mga nagdaang lindol. Paano kung yumanig sa Metro Manila ang pinangangambahang The Big One? Ayon kay Engineer Danny Domingo, dating Pangulo ng Association of Structural Engineers of the Philippines, kung ang mga estrukturang pribado o panggobyerno ay nakasunod sa updated na Structural Code of the Philippines, kakayanin daw nito ang malakas na pagyanig. For buildings that were constructed using the 1992, beyond the 1992 earthquake, medyo confident ako na it should survive earthquake like this, no? Kasi after the July 1990 earthquake sa Baguio, na-upgrade yung code, no? So, the design that conformed with the code after this 1992 earthquake should be able to resist or to withstand the earthquake. Bago kasi ang magnitude 7.8 na lindol sa Baguio noong 1990, hindi gaanong binibigyang pansin ang seismic detailing sa mga gusali o kung paano nito kakayanin ang malalakas na lindol. Kaya kada pag-upgrade ng National Structural Code of the Philippines, mas isinasaalang-alang na ang mga fault system na makakalikha ng lindol. Sabi ni Engineer Domingo, sa ibabaw mismo ng West Valley Fault na maaaring magdudulot ng The Big One kapag gumalaw, may mga nakatayong estruktura ngayon. I can see some building is still on top of the fault line. Yeah. Specifically in Pasig. Naunang sinabi ng PHIVOLCS base sa pag-aaral na kapag gumalaw ang West Valley Fault na tumatawid sa silangan ng Metro Manila, mahigit 50,000 ang maaaring masawi at mahigit 100,000 ang masaktan. Kailangan din daw suriing mabuti ang mga tulay sa Metro Manila, gaya ng Guadalupe Bridge. It must be a top priority to inspect all those flyovers and bridges. And if needed, it must be retrofitted to be upgraded. Not only because of yung bugbog, no, but also code upgrades. Ang sabi nga ni Presidente, hindi tayo pwedeng magsara ng bridge na yon, which is a main artery in Metro Manila na dinadaanan ng halos lahat ng residente ng Metro Manila ang Guadalupe sa EDSA kung walang alternatibo. So mamadaliin natin gawin yung mga temporary detour bridges doon starting hopefully itong quarter na ito masimulan na, and then we can start retrofitting na the Guadalupe Bridge and other bridges. Assessment of other bridges is ongoing and as soon as possible and budget permit. Sa 2015 version ng NSCP na ginagamit ngayon, kasama ng tinitignan kung gaano kalapit sa isang active fault ang isang gusali. At kapag nasa 15 kilometers mula sa fault ang itatayong gusali, required na magkaroon muna ng seismic study bago aprobahan ang disenyo. The seismic load calculation is based on the distance specifically from the valley fault system. So the closer you are, the greater seismic force that you have to use in your design. In our experience, kapag nag-X-ray kami ng mga building, usually yung mga buildings that were built earlier, masyadong malalayo yung mga anilyo near support, no. So that's one of our observation. So kaya mas worried kami doon sa medyo lumang building, no? Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.